naliligo ako, may binigay na naman sa aking utos yung Panginoon. Nararamdaman ko na siya'y nagtatangis. Naawa siya sa mga tao ngayon. Bakit daw hindi kayo nakikinig? Pinapagawa niya sa akin. Nasabihan ko si Papa, si Mama, yung mga kasama ko dito sa bahay. Yung tita ko, maka-Diyos yun. Pero Katoliko kasi kami. Nagdadasal kasi siya. May mga santo doon. Meron kasing altar siya. Pinapasabi ng Panginoon na naawa siya kasi masasayang lahat ng ginawa niya. Dahil lang sa isang pagkakasala na niligaw siya. Nasabi na humingi ng tawad pero nagtatangis siya kasi hindi siya nakikinig. Pinapasabi niya din sa Papa ko na kung hindi siya mapatigil ng tao na uminom, magsigarilyo dahil gabi-gabi siya umiinom. Sabihan ko na itigil na yung alak niya at yung paninigarilyo dahil hindi daw yan nakakabuti sa katawan dahil ang katawan natin ay templo ng Diyos. Ito ang tunay na simbahan ng katawan natin. Itigil na ang pakikipag-apit. Dahil naawa siya. Dahil ang pamilya ng kanyang pinili ay hindi naniniwala sa kanya. Kami lang ang maliligtas na dalawa ng anak ko kapag hindi sila nagbalik loob. Hindi ako mangyari yun. Kaya sa mga nanonood man ito, sinasabi din sa akin ng Panginoon na huwag na daw kayo mag-away kung ano ang pangalan niya. Dahil tumitingin siya sa puso niyo kung ano ba talaga. Ang pagbabalik loob niyo ang mahalaga. Hindi kung ano yung tunay na pangalan niya. Para sa akin, kung meron man kayong alinlangan, tawagin na lang natin siyang God. God of heaven, God in flesh, and God in spirit. Para matigilan niyo yung pag-aaway niyo sa mga pangalan. Isantabi niyo yung paniniwala muna. Isantabi natin. Dahil hindi naman natin kailangan ng relihiyon. Ang pagmamahal sa kapwa at magbalik loob sa Diyos ang mahalaga. Yun daw ang tunay nating layunin sa mundong to. Itigil ang hidwaan. Itigil yung bangayan dahil magkakaiba ng paniniwala. Kahit maliliit na bagay pinag-aawayan at naniniwala naman tayo na isa ang Diyos. Bakit daw di nakikinig yung mga taas dyan sa Katoliko o yung ibang relihiyon na sumasamba sa Diyos-Diyosan dyan? Hindi nyo ba nakikita na nililin lang na tayo ng kataas-taas ang relihiyong leader dyan? Naawa ang Diyos sa inyo, nagtatangis siya, kaya kung ano nararamdaman ko, yun yung nararamdaman niya. Kung ano nararamdaman niya, yun ang nararamdaman ko. Yan ang mensahe na pinakamasakit. Tinawag na kayo, tinawag na tayo, bakit hindi kayo nakikinig? Bakit iba pa din ang sinasamba nyo? Bakit kay Satanas pa rin kayo nakikinig? Papagkamalan nyo na akong baliw, kamuhian nyo na ako. Sabihin nyo nang gawa-gawa, nagpapataas lang ako, nagpapasikat, bida-bida. Pero yan ang mensahe ng Panginoon ngayong araw sa inyong lahat. Sa atin. Dahil kahit makasalanan ka pa, ikaw pa yung pinakadungis na tao. Kung sa mata ng tao, mukha kang paa. Sa mata ng Diyos, isa kang magandang creation na nagawa niya. Nababayidan ka lang ng putik at dugo sa kamay mo. Dahil sa mga kasalanan mo na sinunod mo kay Satanas. Magbalik loob na tayong lahat kay Lord. Kung alam niyo yung katotohanan, huwag kayong matakot na isawalat sa pamilya niyo dahil dun dapat nagsisimula sa pamilya niyo. Paano kayo makakapagpahayag sa labas kung sarili niyong pamilya ay natatakot kayo? Yun din ang sinabi sa akin ng Panginoon. Magbalik loob tayong lahat. Nagmamadali na siya habang binibigyan pa tayo ng panahon para magbalik loob sa Kanya. Gawin niyo na ngayon, hindi bukas. Alisin niyo lahat. Sa Kanya lang kayo magdasal. Dahil nagsiselos siya. Dahil siya lang naman talaga ang Diyos na gumawa sa atin. Pakiramdaman niyo kasi.
May alaga kayong aso, pero iba yung paborito niya. Meron kayong anak, pero mas close sa yaya niya. Anong mararamdaman nyo? Pinababaan ko yung dangal ko, nakikiusap ako sa inyo, magbalik loob na tayong lahat sa Diyos. Malapit na siya dumating, guys. Bukas na yung selyado. Hihintayin nyo pa ba yung World War III? Paano kung biglaan tapos kayo yung namatay, hindi kayo nagbalik loob? Nagre-reklamo na kayo dahil sa mga pinagdudusahan nyo dito, na pagsubok nyo dito sa lupa. Pero ano pa kaya yung pakiramdam na sinusunog ka na sa Lake of Fire? Magbalik loob kayong lahat dahil naawang Panginoon sa inyo. Ayaw niya kayo mapahamak. Huwag manghinayang sa mga pera, huwag manghinayang sa material na bagay dahil hindi yun naaayon sa Kanya. Dahil kapag mahal nyo ang mundo, hindi nyo siya mahal. Hindi kayo nararapat sa kalangitan kundi sa nagbabagang apoy. Yan po ang impromptu na mensahe sa inyo ng Panginoon. Hindi ko na sinulat. Pangako nakakabis dahil bagong ligo lang ako, habang naliligo ako, sinasabi niya sa akin. Hindi ko na kaya isulat, guys. Sabihin ko na direkta sa inyo. Bahala na kayo. Banal na Espiritu nagsasabi sa inyo. Bahala na kayo, guys. Iligtas niyo sarili niyo. Sinabi ko na sa inyo. Isa yan sa mission ko. Ngayon na sa iyo, na siwalat ko na, napahayag ko na. Kayo na ang hawak sa sarili niyong buhay, guys. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at maawa pa siya sa atin. Naway bigyan pa tayo ng mahabang panahon para magsisi at magising sa katotohanan. Pinagdadasal ko din na buksan ang isip at puso niyo gaya ng pagbukas niya sa akin. Ayun lang po, amen.